Good morning mga friends. Andito naman tayo sa divination talk natin. At ituloy natin yung nasabi natin ipagpatuloy natin na talk regarding sa Bhagavad Gita. At saka idagdag natin yung mga ano sa Bible. So, bago ang lahat, salamat muna tayo sa mga tao naging daan na natuloy-tuloy itong talk natin. Ginamit sila ng Diyos na maging daan na yung idea na to is ma-distribute natin kasi bawat isa sa atin may duty. Hindi duty sa trabaho. May spiritual duty tayo sa bawat isa. So, kahit ano pa yung kondisyon natin o sitwasyon natin, may duty tayo sa bawat isa. So, dati, yung requirement natin na pagpakinig kung makinig ka ng talk natin is limited lang tayo sa babae at sa isa lang. Isang mamsi, basically, sinresa at saka bata. Pero ngayon, bago na, ang requirement natin is andun sa tema ng talk natin. Ang tema ng talk natin is forgiveness. So, nakabase ito sa saying ni Master Christ na forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Pag ma-forgive lang tayo, pag nag-learn tayo ma-forgive. Actually, may ano yan yung lahat ng teachings ni Master Christ, lahat actually ng teachings sa scripture, dahil galing sa, sinulat yan galing sa bukas yung third eye nila, or may tongues of fire sila, or Holy Spirit. Ibig sabihin, alchemical practice yan. Transmutation. Philosopher's Stone. So, ang role yan, sinabi ni Master Christ, forgive us our sins as we forgive those who sins against us, na ang request ko is sana magawa nyo dahil hindi kayo mag-benefit sa talk na to kung wala yan. Ano yan? Ang principle yan is yung mga bagay lang na na-practice mo sa sarili mo, nagagawa mo sa sarili mo, yun lang ang pwede mong ituro. Hindi ka pwedeng magturo ng trust, tiwala. Hindi ka pwedeng magturo ng hope, pag-asa. Hindi ka pwedeng magturo ng love kung hindi mismo sa sarili mo na practice. Kasi ang malamang, ang mangyayari dyan, baliktad yung makikita sa'yo. Iba yung sinasabi natin, iba yung ginagawa natin. So, kung talagang naintindihan mo yung mga principles na isinasa buhay mo, yun yung unang lalabas sa'yo. Alam mo yung papasok ka sa isang religious organization, spiritual organization, tapos sinasabi mo na mag-practice kayo, isabuhay nyo yung ganitong principle. Tapos yung nakikita ng mga baguhan, yung pumapasok pa lang is anger, greed, at saka yung obsessed kayo sa kung ano-anong mga bagay. Secondary yung spiritual or religious practice. So, hindi yan. Kasi, yung pwede mo lang ituro, yung ginagawa mo talaga. Kung ano yung ginagawa mo sa buong buhay mo, ano yung lesson na na-learn mo, yun lang yung pwede mong maturo. Hindi mo pwede maturo yung ibang bagay na wala ka. So, katulad sa mga educators which sa Vedic culture or sa Islamic culture din, yung mataas na level, actually, yun yung mga educators. Excuse me. Pero, nakikita natin
Siguro dumaan din kayo sa stage na yan. Naging estudyante din kayo. Wala actually na ituro yung mga teacher niya. Yung naturo lang nila, skills. Ito yung gawin mo, ito yung pag-analyze ng ano. Pero yung ano, yung open-mindedness, yung pagiging malawak mag-isip, yung pagiging patient, yung pagiging hindi ka madali mag-decide, yung pagiging kalma ka when it comes sa problem or mga issue, yung pagiging malawak mo mag-isip, hindi mo yan makikita. Because hindi nila na practice yan, hindi na isa buhay. Bihira ka makakita. Ang dami na akong na-meet ng mga educators, mga teachers, spiritual yung iba. Wala talaga, wala kang makita. Yung magaling lang sila magsalita. Pero yung hindi mo na siya magsasalita, mag-iisip siya muna. Bibigyan ka niya. Minsan nga yung mga spiritual master, mga guro, or mga righteous na tao, bibigyan ka na ng napakahabang panahon. Hindi din siya mag-decide para sa'yo. Kasi yun yung ugali ng mga talagang pinapractice nila. Iba yung instructor sa swimming na magaling, at saka iba yung swimmer. Ganon yun. So, kasi kaya nga may isang spiritual master, topsy-turvy yung society natin. Yung mga educators, yung mga intellectuals sa society, siguro mga scientists, included dyan, is yung patience sa kanila, yung temperance, yung self-control, yung hindi, kahit sa mga musician, yung irritation sa kanila, napaka prominent. Kasi hindi talaga nila na practice yan. So, kung ikaw is mag-take ka ng ganitong pathway, mag-start ka sa zero talaga. Kailangan mo mag-forgive muna. Kasi tinuturuan mo yung sarili mo mag-practice. Kasi kung hindi mo maturuan yung sarili mo mag-practice, madaling magsalita. Siguro, pwede kang hindi matulog, magsalita ang buong buhay mo. Pero yung practice mo kasi, hindi yung para sa ibang tao, para yun sa'yo. Parang food yan ng soul mo, yung practice mo. So, kung anger, greed, ginagamit mo pang excuse yung Diyos, excuse yung ibang tao sa anger at saka greed mo, hindi yan. Yan, very immature na klase pag-iisip. Kasi, ang mature talaga na pag-handle ng isang circumstance. Ikaw yung mag-decide kung ano yung dapat mong gawin. Hindi yung ibang tao. Kahit maglindol man dyan, may sunog, hindi yung apoy yung sisihin mo. Hindi yung kung ano yung mga materials, hindi. Paano mo i-handle yung circumstance? May mga taong hindi ganun. Kaya nga nakikita mo yung yung stages of immaturity ng isang tao, paano siya mag-respond sa immediate na event, pangyayari. Incident yung tawag ng iba, pero ganon yan. Merong escapist na na ugali, mayroong fighting na ugali, ganon yan. Pero actually, kung titingnan mo lahat yan, rejection yung niya, yung pinaka-essence niya. Rejection. Dahil yun sa tinatawag nating hangkara or ego. Dahil sa ego natin, yung pag-build ng parents natin, ng ego natin, hindi actually sila nag-build ng ego natin. Sila lang yung nag-guide kung paano gamitin yung ego. Kasi, ang mga bata, hindi mo yung basta maturuan lang.
ano yon, nag-observe sila. Kahit na ganun sila ka-innocent, nag-observe sila kung paano mo hinahandle yung ego mo. Minsan, pag sumobra yung ego mo, yabang yung labas niya. Mahangin ka. Matindi yung ego. False ego tawag dyan. Pero ano yan, kaya nga sa sa clinical psychology or sa psychiatry, importante yung ego. Yan yung basihan pag-diagnose kung nasa tama pa yung takbo ng isipan mo, hindi na. Kahit pumasa ka sa neuro exam, hindi pa yan, evaluation pa talaga yung kailangan mo. Kaya nga may under observation ka. Yung mga tao sa paligid mo, hindi naman marunong mag-observe minsan yan. Kung may background ka sa clinical mo, psychiatric mo, makatulong. Pero minsan, hindi rin. Kasi yung ego na yan, very subtle yan. Pwede niyang gamitin lahat ng bagay sa paligid niya para sa interest niya. Kaya nga hindi mo makikita yan, yung totoong nature ng ego mo. Amor proprio or honor, sabi nila. Unless na bukas yung third eye mo. May Holy Spirit ka or under ka sa guidance ng isang sadhu, righteous na tao, truthful na tao, guru, acharya, or mystic mentor mo, or spiritual master mo, or confessor mo. Hindi mo makikita yan kasi very tricky yung ego. Alam mo, sabihin ng ego sa'yo na private life ko to. Kailan mag-set ako ng boundary. Exactly, kung i-translate mo, rejection yun. Hindi ka pwede dito. Hindi kita tanggap. Ayun yung ibig niyang sabihin. Pero, anyway, gano'n naman talaga. Yung mga ganong klaseng tao, mahihina yung self-esteem nila. Lagi yan sila nagsaself-sabotage as lagi silang malungkot yung buhay nila. Kung hindi sila masyadong excited, no? Hindi sila stimulated mentally, intellectually, at saka physically, physical stimulation, yun yung mga coitus, frequent yung coitus nila, friends with benefits. Ano yan? Nasa ego na level. So, hindi nila alam na ganun sila. Yung frequent, yung cycle ng life nila, hindi nila alam pabalik-balik sa ganun. Pero nakikita yun ng mga taong bukas yung kanilang mata, third eye. Yung spiritual practitioner talaga. Yung iba hindi nila alam physical drive nila. Hindi nakikita. Lalo na yung minsan yung iba mga nagpa-practice spiritually, religious. At may mga alam ako niyan. Pero hindi nila alam yan. Kaya nga nakakalungkot yung ano nila. Kasi ang tendency ng ego, i-split niya yung ganong klaseng part ng karakter mo. Kaya nga may ego splitting na tinatawag. So once na mag-split yung ego na yan, psychology na tayo. Okay. Split yung ego, magiging projection yan. Once na kasama mo yung therapist, psychology, magka-transference yung labas niyan. So, ganun yung mga niya, hindi yan nakita ng iba na actually very simple lang yung mga principle niya. Pero siyempre, dahil may bayad naman yan, pinag-aralan niya na ilang taon yung nila. So, kailangan mo magbayad din sa mga therapist or counselor dyan. Pero ganun lang yung principle niya. Very simple yun. Matagal nang alam ng mga spiritual practitioner yun. Once na mag-split yung ego dahil ganun, sa pagpalaki din siguro sa'yo yan, unstable yung ego mo. Yung foundation mo is naka-centered lang sa'yo. Kasi pinaniwala ka ng parents mo na special ka. Special child ka nga. Ikaw, Ma'am Beshi, like this, Enrete, matanda, saka bata. Ikaw din, mga guys yan, mga special child. Kaya alam niyo naman yung special child, dapat may special treatment. Kung anong ginagawa niya,
Siya yung focus talaga, yung center ng universe. Hindi pwede yung iba. Siya lang. Kasi hindi naman siya matawag na special child kung iba yung center ng universe. Ganon yan. Sa ganon yan, sa dapat yung praise, alam mo yung cheering squad, dapat sa'yo naka-center. Ikaw yung pinaka-importanting tao sa buong mundo or sa buong universe. Otherwise, kung hindi, ma-depress ka. So, kailangan mo ng stimulation. Doon pumapasok yung addiction. Dahil yung ego, hindi siya ma-satisfy. I-stimulate mo siya ng stimulate. I-stimulate mo siya physically by baka pagkain, baka sobra yung activity niya, trabaho, na-addict ka na sa trabaho mo. Kailangan mo mag-acquire ng pera, kailangan mo mag-acquire ng attention ng ibang tao. Ganon yan. So, kailangan mo i-stimulate yung sarili mo. Hanggang, yung coitus mo, very frequent. Or very intense dapat. Ganon yan. So, ngayon, ang tendency ng ng ego mo, or false ego yung ginagamit sa spiritual practice. Pero sa clinical or psychiatric practice, ego yung tawag dyan. I-split niya ngayon yan, hahatiin niya yung sarili niya. Yung mind. Once na hinati niya yung mind ng ego, mind din actually yun. Hinati niya yung sarili niya, i-split niya, itatago niya. Magiging part yun ng unconscious mo. Hindi unconscious na wala kang malay. Iba yun sa medical, physical. Yan. Sa psychiatric, maging unconscious yun. Maging part yun ng collective unconscious na yan. Ganon siya. So, dahil doon, pwede niyang gamitin lahat ng mga rationalization, rason, alibay, ang tawag nila sa law, na parang tama yung ginagawa niya, pero hindi tama yung ginagawa niya. Paano? Dahil sinasabotahin niya yung sarili niya. Nade-depress siya. In fact, actually, most of the time, wala siya sa sarili niya. Hindi niya matanggap-tanggap na failure yung buhay niya. Kasi ganun din yung nakuha niya, not-learn niya sa parents niya. Yung mga parents niya actually, hindi happy sa buhay nila. Hindi sila contented sa buhay nila. Yun din yung malungkot diyan. Kasi kung ano yung example, yung pinapakita ng parents, yun din yung ma-learn ng bata. So, secondary nga, personality actually yun, hindi yun primary. Hindi yun original. Kaya nga minsan ang tawag sa Godhead is original personality. Kasi siya yun talaga yung personality na pattern. Okay. So anyway, since dito tayo sa Bhagavad Gita sa Bible, yan? Dahil yan sa klase ng worldview na ginagamit natin, which is, pananaw natin sa world natin. Okay. Kasi yung pananaw natin sa world natin, yun ang magiging basihan pag-decide natin sa mundo natin. So, minsan, hindi yun ma-define ng maayos, yung worldview na yan. Kasi, parang parang ang tawag nila dyan, hindi ma-define, is parang cultural siya. Sinanay mo na yung sarili mo. So, dalawa yung worldview. Yung spiritual na worldview at saka yung materialistic na worldview or worldly na worldview. Pero sabi ni Krishna sa Bhagavad Gita yung sinabi ko last time is mag-ingat sa spiritual na worldview na yan kasi may trap yan. Pero yung worldview na sinasabi natin dito is yung walang trap. Yung nakapas ka na sa trap ng isang worldview. Kasi may isang worldview na parang spiritual siya pero material siya actually. Okay. Communistic yung idea. Okay, sa communistic, walang preference diyan, equal daw lahat. Okay, so may materialistic some spiritual. Ganon yan. Pero yung worldview na sinasabi natin is yung totoo talagang spiritual.
personality oriented. Okay. So ngayon, dito tayo sa Bhagavad Gita, no? Okay. So, sa Bhagavad Gita, may naka-mention dyan na dalawa yung worldview. Yung isang worldview is divine. Yung pananaw nila is spiritual yung orientation. Kaya nga sinabi ko last time, dapat naka-anchor ka sa spiritual mo. Kasi kung bukas yung third eye mo, doon ka lagi naka-anchor. Or mag-try ka na lang mag-anchor doon. At saka kung hindi bukas yung third eye mo, doon ka sa physical or worldview mo naka-anchor. Material body na tinatawag, which is demonic. No, pangit pakinggan, pero actually demonic dahil hindi dahil demonic na may sungay or may kung ano diyan, parang kalabaw or ano, parang goat, hindi. Ibig sabihin na demonic is miserable yung worldview na yan. Self-sabotage, depression, anger, alam mo yung ganon? Yung lahat ng negative na attributes, hellish ang tawag doon. Mala impyerno na buhay, ha? Nakatawa ka mamaya-maya, ha? Nakabitay ka na, parang ganon. Alam mo yung masayang-masaya kayo, perfect family, biglang nag-suicide yung isa. Parang ganon yung demonic na worldview. Pero hindi yun maano ng iba. Yung parang ang puro fake, peke. Kung titingnan mo, parang happy family. Pero actually, yan, dahil sa, dahil sa effect ng false ego, yan, naging demonic. Kaya nga yung separation line, boundary ng divine, or mga spiritually oriented, at saka yung mga demonic, or mga miserable talaga ng mga tao, is yung ego. So, sa spiritual practice, ang tawag nila dyan, false ego. Okay. So, ngayon, yung ego na yan, which napakalaki yung influence ng mind dyan. Kaya nga, doon pumasok yung unconscious kasi tinatago niya. Nagsisplit-split siya. Para siyang, yung basag na, na kristal. So, pag ang dami mo ng hellish na experience, frustrated ka sa family life mo, frustrated ka sa sex life mo, frustrated ka sa economic life mo, kung ano-ano man dyan, religious life mo, traumatic ang sabi nila, kasi once sa traumatic yan, mag-split agad yung ego, or yung false ego. Once na mag-split siya, unti-unti niyang itatago yan, hanggang sa hindi mo ma-notice. So, kaya nga yung mga anxiety, yung mga yung hindi mo makontrol yung sarili mo, compulsion mo, doon yan pumapasok. So, ganun yan. Kaya nga, minsan, hindi natin alam na yung pinapakita natin is kayabangan, effect ng false ego. Gusto nating ipakita sa mundo na ito yung kaya nating gawin, ito yung nagawa natin, ito yung na-achieve natin. Pero false ego yan. Kasi yung false ego, mahilig yan magyabang. Ito ako, ito ganito, hindi. Yung dyan, mamaya-maya mawala yan. So, kung wala siyang attention, which attention deficit naman actually yung false ego, kulang siya ng attention, kulang sa pansin, malulungkot yan. So, makikita mo rin yan sa expression, makikita mo sa mata nila, ganun. So, ang tendency ng ng false ego, gamitin lang natin ang false ego para hindi tayo malito, is yung hindi acceptable sa kanya, i-reject niya yan. So, kung may ayaw siya, i-reject niya automatic yan. So, alam mo, nag-o-operate, nagpo-function yung false ego, kasi pag may ayaw siya, ayaw ko tong taong to, i-reject ko to. Ayaw ko yung ginagawa mo, i-reject kita. Ayaw, i-block kita sa Facebook, i-report kita. Ayun yung nature ng false ego, kasi rejection. So, ngayon, para masarap pakinggan sa tenga, sabihin niya, gumagawa lang ako ng boundary. Pero actually, hindi boundary yan, rejection yan. Kasi ang
ang magiging effect sa kanya is ano siya, feel niya ano siya na isolate. Alam mo yung alamayin mo yung sarili mo. Paniwalain mo yung sarili mo na wala kang problema. But in fact, may problema ka. Napahiya ka, hindi ka binigyan ng pansin, ay nako, nagpapapansin ka, hindi ka pinansin. Alam mo yung ganun. Kaya yung sabi ko, yung sa chart ng country natin, yung requirement, yung card na ginamit is modesty sa mga babae. Very modest siya. Kasi yung taong modest, hindi niya kailangang magpapansin. Hindi niya kailangang pansinin mo siya. Ganon yan. Pero yung mga taong kulang sa ganon, dahil sa, weakness nga ng nila, dahil sa false ego yan, napakahina ng ego nila. Hindi na-build ng maayos yung ego nila. Kaya naging false ego. Kaya nga, grabe yung craving nila. Obsession. Pero sa mga spiritual literatures, ang tawag dyan, lust. L-U-S-T, lust. Pero obsession actually yan. Na-obsess ka. Na dapat pag nagsasalita ka, makinig lahat ng tao sa'yo. Dapat pag andyan ka, lalapit sila sa'yo, magtanong, ano yung kailangan mo? Parang ganun. Dapat ikaw yung center. Kasi special ka nga. Special child ka. Pinalaki kang special child. Kaya ibang-iba ka. So, ganun yung nangyari. So, hindi mo alam, dahil hindi mo rin kilala yung sarili mo, yung mechanism ng false ego mo, hindi mo alam. So, yun yung psychodynamics na sinasabi. Kaya nga, naalala ko dati, yung subnormal namin, ang hirap yung psychodynamics na yan. Ang daming mga way pag-explain, pero ganun lang pala siya. Ang foundation niya, yung spiritual life mo. Once na naintindihan mo yung spiritual life mo, bukas yung third eye mo, nagaidan ka ng spiritual master, mystic mentor mo, guru or acharya, righteous or truthful na tao, makikita mo yung dynamics talaga ng ego mo or ng false ego mo, paano siya mag-work. Kasi every time na yung spiritual qualities or divine nature lumabas ka doon, automatic mag-split yung ego or false ego. So, hindi yun ma-resolve ng psychology or psychiatry dahil outside sa kanila yung spiritual practice. That is why pumapasok yung psychology sa spiritual psychology. Kailangan niyang pasukin kasi ito yung border na hindi pwedeng pasukin ng clinical practice or psychiatric practice. Hindi niya ma-resolve yung pagbalik ulit ng false ego sa original na form niya. So ngayon, mag-reject siya ng ma-reject. Kaya nga may mga mansion yung mind natin, yung ego natin, na nakasarado. Na kailangan siyang buksan kasi ang daming magaganda doon. Hindi magagandang babae, marami dyan. Hindi magagandang attributes or qualities or characteristic. Ganun siya. So ngayon, ang struggle or ang battle, ang labanan is sa part ng spirit at saka ng false ego. Ano yung manaig na yun? Yung spirit mo or yung false ego? Pag manaig yung false ego mo, syempre, automatic sa demonic na nature ka papasok. Pag yung spirit yung manalo is sa divine ka. So ngayon, yung divine nature mo, hindi yung magbukas pag hindi nabuksan yung third eye mo. Pag wala kang tongues of fire, wala kang Holy Spirit, hindi yun magbukas. Kaya kailangan mo ng tulong ng spiritual master, guru, acharya, mystic mentor mo, righteous truthful na tao. Kasi sila yung mag-nurture ulit sa'yo. Para ma-develop mo yung nature mo. Okay. So, gaya ng nasabi ko, yung tema natin is forgiveness kasi you can only teach what you know. Pwede mo lang ituro yung alam mo. Hindi mo maituro yung alam mo. Kung totoo talagang naintindihan mo yung forgiveness, kaya mong i-forgive lahat ng tao. At kahit na yung mga taong kaya gusto mong balatan. Pag nakita mo gusto mong balatan, kaya mo silang i-forgive. Yan lang yung yung totoong
kaya mong magturo kasi alam mo yun. Okay, so ano yung nature ng ano? Paano natin ma-separate yung ano yung divine at saka demonic nature? Kasi yung demonic na nature which naka-pertain yun sa body, material body or worldly na ito yung ano natin, material at saka yung lahat na nakikita mo sa material world. Ano yan? Destructible yan. Ibig sabihin, for some time, masisira yan. Walang permanent na kahit na yung mga empires dati, sira na, wala na yan. Ha? Lupa na yan yung iba, mga walls na lang yung natira. Yan yung nature ng ano ng material world or ng demonic nature. Kaya nga yung false ego naka-hold on yun, naka-anchor yun sa physical body natin. Yung spirit naman natin is naka-anchor siyempre sa spiritual body. Kaya nga sabi ko, sa mga spiritual practitioner or sa mga religious na tao, dapat naka-anchor ka sa spirit mo. Kasi yun lang yung tamang way sa pag-worship. Hindi sa ano, once na mag-worship ka sa related sa physical body mo, mga rituals, mga ceremonies, mag-ooperate yung false ego. So, paano mag-operate yung false ego? Siyempre, maganda yung damit mo. Pantalon, sapatos, yung gupit sa buhok mo. Sige, baka may markings ka pa sa katawan, baka may mga alahas ka pa dyan. Yan yung ano ng false ego. Hindi yung kailangan ng spirit. Ha? Hindi kailangan ng kwintas ng spirit, marking sa body. Hindi niya kailangan yan. False ego yan. Akala mo, pag ginawa mo yan, ha? Spirit na yan. Hindi. Na-pertain yan sa false ego, yung material body. Wala yan. Hindi yan kailangan. In fact, hindi naman yun yung tinitingnan ng Godhead, kundi yung spirit. Okay. So, sabi nila, wala siyang, wala ka nang gagawin. Yun yung danger doon. Kasi may warning si Krishna sa Bhagavad Gita na yung understanding ng spirit, pwede maging, pwede kang maligaw doon. Maging materialistic siya. Wala ka na rin gagawin. Okay. Pero hindi yan. Iba yan. Pag once naintindihan mo yung nature ng spirit, may ginagawa ka pa rin. Hindi nagagawin mo yan ulit. Hindi. Iba yung activity niya. Yung pag-break ng false ego ngayon, na ina-isolate niya yung mga sarili niya, kasi unti-unti siya nagbe-break, nilalagay niya sa collective unconscious niya, lalabas unti-unti yan. Kasi yung mga nagbe-break na self mo, nagiging shadow yun. Once na naging shadow siya, kailangan mong i-resolve siya. Yun yung function ng therapy. Yun yung function ng ng psychological healing. Yun yung function niya, i-resolve mo yun. Pero hindi mo yan ma-resolve kasi yung original na cause niya, andun sa spirit nang galing. So, hindi yun outside sa cover ng psychiatry at sa clinical. Kaya nga pinapasok ng psychiatry din. May mga special field siya na spiritual psychology or study nila sa psychiatry, pero hindi pa rin. Kasi kailangan practitioner ka talaga ng spiritual practice, science of the soul. Ganun yun. So, dapat mag-undergo ka ng training sa isang spiritual master, sadhu or saint, righteous na tao, guru, or acharya, or mystic mentor. Hindi ka pa rin maka-therapy. Kasi, outside yan sa mo, hindi yan basta lang nababasa mo sa books. Dapat practitioner ka talaga. You teach what you only know. Hindi mo pwedeng ituro yung hindi mo alam. Okay. So, ganun yan. So, ang mangyari dyan, pag wala kang spiritual practice talaga, mas slay ka. Slaying. Okay. Ibig sabihin na slay ka, ibig sabihin, nung pumunta ka doon, kasi may carrot and stick yung tinatawag dyan, niloloko ka ng false ego mo. So, punta ka ng punta sa isang maghahanap ka ng partner mo na maganda, sexy, puti, anak ka, sarap, mahaba yung buhok, masarap yung boses, or kailangan mong maghanap ng trabaho na napakalaki ng sweldo,
Alam mo kasi bibili ka ng malaking bahay, bibili ka ng 8 sasakyan, ha? May ano ka pa, may yate ka pa, may eroplano ka pa. Nako. Ha? Yung passport mo dual pa, dalawa pa, pangdalawahan, ha? Alam mo yung ganun? Or gusto mo ka na kumain ng pinakamasarap na pagkain. Gusto mo magkaroon ng 100 ng anak. Grabe yung mga desire mo. Pero in the end, maslay ka kasi akala mo andoon yung happiness mo, akala mo andoon yung peace of mind mo, hindi, nagdadagdagan lang yung problema mo, nagsisplit lalo yung false ego mo. So itatago mo yan. Alam mo yung wife mo, ang tigas ng ulo, alam mo yung ganon. Pag sinabihan mo, ayaw makinig. Ganon yan. Or ano, yung mga anak mo, bulakbol, hindi mag-aaral, or walang spiritual guidance na maayos, alam mo yun, ikaw rin, hindi mo rin alam kung ano yung ang kailangang mangyari talaga sa family mo. So, ang bigat ng problema mo. Ngayon, dahil hindi mo ma-accept sa sarili mo, mag-split yan. Magiging psychiatric problem yan. Once may psychiatric problem ka, psychological problem, ibig sabihin na separate ka sa spiritual life. Nag-split ka. So ngayon, mag-create ng separate na huwag ka sanang maging multiple personality. Mahirap yan. Kasi pabago-bago yung personality. So ngayon, dahil sa ganun, yung iba hindi nila alam, nag-split yung personality nila. Pero manotice yun ng ibang tao na matagal na silang kilala. Minsan, hindi yan manotice ng kahit na pinakamalapit nila. Baka sabihin nila na, baka dinudugo ka lang, baka nandiyan yung menstruation mo. Yung hindi nila alam, mag-split yung personality niya. Baka hindi nila alam na ganun yung nangyari. Na biglang nag-shift yung karakter ng isang tao. Na, nag-iba na talaga siya. Hindi siya nag-iba dahil naging mature siya. Hindi na siya lalo maintindihan. Naging moody na siya. Naging impulsive. Parang ganun. Nag-worse. From bad to worse. Ganon yan. Hanggang sa naging worse na siguro. So, ganon yan. So, ngayon, frustrated ka sa buhay mo. So, ngayon, gagawa ka ng andaming boundaries. Yung boundary na pinagagawa mo, isolate mo, i-separate mo, yung mga bagay na hindi mo ma-accept. Kasi actually, to think of it, iisipin mo, yung mga nakikita mo sa mundo, wala naman yan sa mundo. Perception mo yan. Yun yung pananaw mo sa mundo. Alam mo yung tao, hindi ka lang niya kakausapin, masama na yung ugali. Alam mo yung ganun, tinitingnan ka niya. Kaya nga sabi ko natutuwa ako sa sabi mo, nangulangot ka lang, bigla kang namatay ka dahil nangulangot ka. Kasi yung tao ayaw na ayaw sa mga ganun ginagawa. Binaril ka. Alam mo yung ganun. So, ganun yan. Gagawa ka ng boundaries. Akala mo yung boundaries mo, protection mo sarili mo. Hindi, perception mo yon sa mga pangit sa mundo. Which actually, yung perception mo, hindi yun sa mundo nang galing. Sa sarili mo yun. Yung nakikita mo sa mundo, galing yun sa mind mo. Interpretation mo yun ng world. So ngayon, kaya nga sa world na napaka-punitive, yung pinapunish ka lagi, yung binabantayan yung mali mo, yung andaming mali na ginagawa, mali na nangyayari, punitive na world yun. Hindi yun accepting na world. So mali lagi yung nakikita mo. So, dahil punitive yung world mo, matindi yung pag-split ng false ego mo. Kaya nga sa mga countries na matindi yung yung restriction, especially, pasensya na, sa Islamic countries, very yung mga lalaki, very
grabe yung projection nila sa mga taong malinis yung katawan. Babae ka man o lalaki. Sexual object yung tingin nila. Ganon yun. So, kaya may mga lalaking nare-rape doon. Kasi dapat yung lalaki may bigote, mahaba yung buhok, may ganon. So, ganon yun. Sa ayaw-ayaw nila makikita ng babae na naka-shorts, naka-panty shorts, minsan nga naka-palda lang, walang panty, parang ganon. Ayaw na nila ganon kasi ang world nila is very punitive. Wag ganito, wag ganyan, you should do this, you should do that, ganito, ganito, ganito. Dapat yung rules ko masunod. Yung hindi nila alam. Ano yun? Power ng false ego yun. Wala yun sa world. Perception mo lang yun. Kaya nga sabi nila, sa mga taong yung false ego nila malakas, akala mo ng rope, yung lubid, ahas. Yun yung ano nila, yung perception. Dahil nag-split na nga yung ego nila. Ganon yan. So, may mga acceptable sa atin na ugali na parang normal, pero abnormal na rin yun kasi nag-split na nga yung false ego. Ganon yan. Alam mo yung, hindi mo alam yung pinagagawa mo. Alam mo naman yung pinagagawa mo, pero parang wala lang naman sa'yo. Alam mo yung ganon. So, ganon yun yung mga taong malakas yung false ego, malakas yung rejection nila, malakas yung, sabi nila, actually weak yung boundaries nila. Hindi nila alam kung alin yung dapat nilang gawin, alin yung hindi. Alam mo yung hindi mo alam kung ano yung dapat mong pakialaman at saka hindi mo dapat pakialaman. Alam mo yung hindi mo alam kung ano yung dapat mong sabihin at saka hindi mo dapat sabihin. Hindi nila alam yung ganun. May mga rules silang sinusunod na hindi dapat. Ito yung, ganun kalakas yung false ego. Kaya nga yung false ego, once na ikaw, manotice mo na may mali yung false ego, split niya agad yun, itago niya yun. Hanggang sa wala kang makitang mali. Ganon yun. So, yung mga serial killer, hindi nila alam nag-split sila. Hindi nila alam na mali yung ginagawa. Mga criminals, kasi dahil sa pagpalaki ng parents nila, yung ang tawag nila doon is yung parental self mo. You should do this, you should do that. Ito yung dapat mong gawin, ito yung di mo dapat gawin. Mahilig sila sa ganun. Yung kakatuloy yung mga words na ginagamit nila, ito dapat, ito dapat, ito dapat, ito dapat. Ganun. You should. Makikita mo yan. Kahit nagbabasa ka, malakas yung parental influence din. So, yung sa spiritual practice, walang ganun. Minsan makikita mo yan sa iba na nagpataas daw ng spirituality nila. Pero hindi yun kasi adult yung ginagamit sa child, hindi parent. Ganun yun. The more na malakas yung yung parent, the more na mabilis yung pag-split. Alam mo yung, hindi ka dapat ganito ganito dapat yung damit mo ganito dapat yung sinasabi mo, ganito dapat yung ugali mo, ganito dapat yung gawin mo, ganito yung dapat yung ganito. False ego yan. So, ibig sabihin, na sa demonic na nature yan. So, hindi mo minsan maiwasan yan. Kasi, kung member ng family mo, hindi mo naman pwedeng sipain yung ilabas sa bahay niyo. Kung sa Facebook, siguro pwede mo i-block. Ganun yan. So, ganun yan. So, iba yung nature ng divine. So, although may boundaries yung mga divine nature, yung boundaries ng divine nature is yung truth lang yung ina-accept niya. Yung truth lang yung righteous lang. Yung pabor lang sa saintly na qualities lang ina-accept niya. Pag demonic yun, hindi yun part ng boundary niya. So, may magkaiba sila. Ang difference lang is yung demonic na nature is lagi silang frustrated, lagi silang malungkot. Alam mo yung kung hindi ka i-invite ng mga friends mo, maggala kayo, kakain kayo sa labas, maupo ka lang dyan sa bahay mo, dyan ka lang sa isang lugar, parang mamamatay ka.
Kasi demonic na yung nature mo. Hindi ka makastay sa isang lugar na for 8 hours, wala kang gagawin. Yan lang yung gagawin mo, maupo ka lang. Wala kang peace of mind. Ganon yun. Takot ka baka, ano na kaya nangyari? Kumain na ba yung anak ko? Kumain na ba yung asawa ko? Kumusta kaya yung nanay ko? Kumusta yung tatay ko? Kumusta kaya yung, yung boss ko? Kumusta kaya, alam mo yung ganon? Kumusta yung mga friends ko? Buhay pa kaya sila? Okay pa kaya sila? Ganon yan. Yung anxiety mo, hindi ma-stop. Kaya nga pag excessive yung yung activity ng anxiety, ang sabi nila, yung mata ng isang tao, hindi yun stable. Hindi yung makatingin sa'yo ng napakatagal. At saka pag tumingin yun sa'yo, ano yun, hindi siya mapakali. Kaya nga minsan, sabi ng may observation yung observation ng mga anti-terrorist, sabi nila, once na very unstable yung isang tao, wag ka nang tumingin sa mata niya. Iwasan mo na lang. Kasi baka ano pang pumasok sa ulo niya, tsaka baka hampasin ka pa, kawawa ka naman. Wala kang kala mo lang, birang hinampas. Merong ganun. So, ganun yun. Pero pag yung mga saintly na tao, tingnan mo yung mga saintly na tao, yung mga righteous, truthful, yung mga guro, mga acharya, at saka mga mystic mentor. Pag tinignan mo sila sa mata, very peaceful yung mata nila. Kasi yung false ego nila hindi nag-ooperate. Walang instability yung mind nila. Kaya kapag tinignan mo siya, very peaceful ang mata niya. Ganun siya. Kaya nga, sabi nila, yung mata daw yung windows ng soul. So, ganun yan. Tingnan mo yung mata ng baby. Tingnan mo yung mata ng mga bata na hindi pa sila dumaan ng very traumatic experience. Pag tinignan mo yung mata nila, napaka-peaceful ng mata nila. Wala silang worries, wala silang Tingnan mo yung mata ng matanda. Patay na yung mata niya. Ganon yan. Kaya dahil sa dinaanan nila, nag-break na yung self na hindi mo alam kung gano'n nakaliit yung nila. So, habang lumiliit yung self nila, ego or false ego, yung tinatawag, yung inferiority complex nila tumataas din. So, kailangan mo magyabang, kailangan mo magpa-impress, dahil napakaliit mo na nga. Yung tingin mo sa sarili mo, napakaliit mo na. I-impress mo yung ibang tao na ganito ako, ganito ako, ganito ako. Pero wala. Kasi yung mga spiritual practitioner, hindi naman na-impress yun sa mga maliliit na personality. Hindi ka, naaawa sila lalo sa iyo kasi napakaliit mo na pala. Basag ka na. Kaya nga minsan may mga kanta na tukol sa mga So, dahil sa ganun, gumagawa ka ng makapal na boundary kasi ayaw mo nang i-touch yung maliit mo na self. Every time na makisali ka sa ibang tao, nagpo-project yung mind mo. Transference ang tawag doon. Nagpo-project siya. Tingin mo sa sarili mo, si Superman ka. Parang ganun. Lalo na pagkasama mo yung mahal mo sa buhay. Ako si Superman, pagkasama kita. Sa totoo lang, very unstable yung situation mo. Kasi baka biglang mapuntayan sa iba yung mahal mo sa buhay, mabaliw ka na, kawawa ka naman. Okay, so ganun. So yung mga spiritual practitioner, yung mga sadhu, mga saint, wala silang concern. Mawala ka o andyan ka, wala silang concern sa'yo. Kasi alam nila yung spirit, wala namang relationship yan. Come and go yan. Pwede ngayon, anak mo siya, pwede ngayon, wife mo siya, pwede ngayon, husband mo siya, friend mo siya, magulang mo siya, kung sino man siya, kalaban mo siya. Wala. After a while, mawala din yan. Kasi pag namatay yung isang tao, wala rin yan. So, ganun siya. So, ngayon, maiba tayo sa ancient Chinese practice, may tinatawag silang mandate of heaven. Actually, heaven and earth yan. Hindi yun naka-refer lang actually sa isang tao. Naka-refer yun sa bawat isa sa atin. Kasi dapat may, dapat should. Okay. Ang dyan is, yung actually yung hinahanap natin
Lahat naman tayo, hinahanap natin yung perfect na relationship. Perfect na wife, perfect na partner, perfect na husband, perfect na friend, perfect na parent, perfect na anak. Perfect yung hinahanap natin. But unfortunately, pag wala tayong guidance ng spiritual master, righteous, spiritual na tao, mystic mentor, guru at saka acharya, hindi natin makita yung perfection na yan. So ngayon, pag nakita mo yung kaibigan mo, kung sino man, tanongin mo siya, how's your perfect life? Perfect na ba yung buhay mo? Sabi niya sa'yo, hindi. Pero actually, yun yung hinahanap niya. Perfect talaga. Masaya, masarap, peaceful. Alam mo yung ganun? Ganun yung hinahanap natin. Pero, niloloko tayo, pinagloloko tayo ng false ego natin. Sabi niya, ito, maging masaya ka na. Humanap ka ng partner. Ito yung taong maging masaya ka na, makipagkuitos ka sa kanya. Ay, yes. Ito yung mag-apply ka sa trabahong yan, makikita mo na yung happiness mo pag malaki yung sweldo mo, pero wala din. Hindi mo rin makukuha yan. Pinagloloko ka nga ng false ego mo. Pero yung iba, hindi nila makikita, pinagloloko sila ng false ego nila. Palundag-lundag sila. Jump-jump ka, paiba-iba ka ng partner, paiba-iba ka ng friends. Alam mo yung ganun, paiba-iba ka yung sinasamahan mo, paiba-iba. Kasi, kinakarot and stick ka ng ng false ego mo. Alam mo, pag nilapitan mo, nakipag-close ka, yun na. Hindi yun. Inuto ka lang ng false ego mo. Wala yan dyan. Yung totoong friend mo, yung totoong talagang kasama mo sa buhay, yung sadhu, yung saint, yung truthful at saka righteous lang na tao, yung guru, sadhu, acharya at mystic mentor mo, except sa kanila, wala ka ng totoong kasamang tao. Kasi sila lang nakakalam na yung false ego mo, yung kayabangan mo, wala rin patutunguhan yan. Yung kailangan mo lang is mag-angkor ka lang sa spiritual practice mo. Akala mo magpa-epic ka, ma-impress sila, natatawa sila sa'yo, hindi nga pagtatawanan kanila, natatawa sila sa ginagawa ng false ego mo kasi niloloko ka ng sarili mo, hindi mo alam. Okay, so ganun yan. Di ba masaya? Okay. So ganun yan. Kaya ngayon, balik tayo sa teaching sa Bible. Nakalagay sa Bible is, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ito na ngayon, mag-ooperate ngayon yung false ego. Heaven, andun sa itaas. Yung earth, andito sa ilalim. Tama, di ba? Okay. Mali. Okay. Kasi yung heaven, wala naman dun sa itaas. Okay. At saka yung earth, wala naman dyan sa labas. Yung heaven at saka yung earth, spiritual yun. Yung heaven is peace of mind. Yun yung heaven mo. Yung earth mo is yun yung mercy. Wala yun doon. Kaya nga yun, pag nasa victim mentality ka, malakas yung false ego mo, or ano tawag nila doon? Talunan ka. Loser mentality. Victim mentality ka. Akala mo, yung mercy, andun sa labas. So, poverty mentality yun. Wala kang pera, maghanap ka ng pera. Ganun. Wala kang pagkain, maghanap ka ng pagkain. Wala kang partner, maghanap ka ng partner. So, ganun yun, ang dami. Kung hindi mo alam, perception mo lang yun. Sa loob actually ng mind mo yun. So, ngayon, yung false ego mo, parang yung sunglasses. Kung ano yung sunglass mo yung nakikita mo. Alam mo yung nakakita ka ng, ng babaeng, lalaki pala, or babae na handsome, tall, and dark. Yung handsome, tall, and dark, hindi lang yan sa lalaki, sa babae din yun. Or pwede na rin puti, okay. Maganda siyang tingnan, matangkad siya, hindi naman siya pandak, wala namang kapansanan. Minsan maganda yung itim, maganda niya yung puti. Okay, nakikita mo napakaganda. Yung labas niya nakita mo.
Yung hindi mo pa nakita yung loob niya. Kasi hindi mo alam kung practitioner siya o hindi. Totoo siyang spirit-oriented na tao. Pag hindi mo pa nakita yan, marami kang baho, marami kang pangit, skeleton in the closets na ma-discover later on. Hindi ka naman totoong mahal ng tao. So, ibig sabihin, pwede kanyang iwanan, wag mo lang malaman yung secret niya. Okay. May sikreto ka, mas mahalaga sa kanya yung secret niya kaysa sa ikaw. So, hindi niya sasabihin yung secret niya. Ganon. So, ikaw, ayaw mo rin malaman yung secret niya, kaya sabi mo, wag mo na lang ikwento yung secret mo sa akin, kasi ayaw ko rin ikwento yung secret ko sa'yo. So, mag-secret-secret na lang tayo. Secret lovers, yung tinatawag niya. Secret friends. Okay. So, ngayon, puro kayo sekreto. So, ngayon, lalabas yung secret na yan kasi yung function ng false ego is mag-split yan pag hindi ma-meet yung expectation mo. Alam mo yung gutom mo, hindi mapuno. Yung uhaw mo, hindi ma-quench. So, maiinis ka ngayon, magagalit ka. Iiksi yung patience mo. So, ngayon sabihin mo, ay, break na tayo. Hindi na tayo magsasama. Ayoko na sa'yo. Pero sa totoo lang, nag-split yung false ego mo. At saka ayaw mo rin malaman yung secret mo. So, itago mo yung secret mo. May bag of bones ka na dala. So, ngayon, maghahanap ka naman ng bago. So, ngayon, magme-meet ka naman ng isang tao o kung sino-sino pa dyan, friends mo o ano. Sige, mag-friends tayo, pero wag lang tayo magkaalaman ng sikreto. Kasi mas importante yung secret kaysa sa friendship. Mas importante yung secret kaysa sa pagmamahal. Kaya kong itapong lahat, wag yan lang yung secret ko. So, ganun yung mangyayari. So, ngayon, wala kang peace of mind. Wala ka rin pagmamahal. Akala mo pagmamahal. Ang pagmamahal na sinasabi mo is, play safe yan. Kasi yung totoong pagmamahal, lalabas lahat ng sikreto mo. So, ngayon, akala mo, dahil alam niya yung account mo sa Facebook, alam niya na yung secret mo. Wala. Hindi. Hindi yan. Yung secret, minsan, mamamatayan kasama yung owner niya. Okay. Ganon yan. Marami yan. So, ganon yan. So, hindi ka magkaroon hindi mo ma-experience yung love pag wala kang peace of mind. So, nung maliit ka pa, wala kang peace of mind dahil tinutorture ka palagi ng magulang mo. Tinatakot ka, sinasaktan ka. Alam mo yung ganon? Ikaw yung panghuli. Alam mo yung salin na lang yun sa'yo. Alam mo yung ganon? Ikaw yung palaging nakakalimutan. So, wala kang peace of mind. So, hindi mo maintindihan yung tinasabi nilang love. So, dahil wala kang love, wala ka rin peace of mind, ano yung alam mo? Wala kang alam. So, you can teach only what you know. Hindi mo alam yung peace of mind, hindi mo alam yung love, hindi mo rin maipakita yung totoo talaga sa ibang tao. Nakakalungkot yung gano'n. So, gano'n yun. So, kaya nga, yung first stage ng creation, pag na-open yung third eye mo, bukas yung, andun yung Holy Spirit, at saka andun yung tinatawag nating, yung tongues of fire, saka mo lang maintindihan yung creation. Walang creation, pag hindi bukas yung third eye. So, nasa demonic world ka pa lang. Kaya yung nakikita mo sa mundo mo, puro kademonyuhan. Puro kademonyuhan yan, masama si ganito, masama si ganito, pangit si ganito, pani ugali ni ganito, puro mali yung ginagawa ni ganito. Demonic yung world na nakikita mo. Kasi, yung false ego mo, basag na siya. Yung puso mo, basag na. So, wala ka nakikitang maganda sa kapwa mo. Puro, kapalpakan. Nako, ano ba naman yan? Anong klaseng mundo yan? Puro kapalpakan? Okay. Pero, ganito yan. Yung first sa creation, heaven and earth, ito yung sinabi ng Godhead. May sinabi siya. Yung sa last dyan before siya mag-rest, let us make man in our image after our likeness.
Yun yung sinabi niya. Kasi yun naman talaga yung nature ng ego, image at saka likeness yun ng Godhead. So, hindi mo yan maintindihan pag wala kang spiritual master. Guru, acharya, righteous na tao na kasama, or sadhu, or mystic mentor. Kasi sila yung mag-model sa'yo. Teach what you know. Hindi yun maituro ng kung sinong tao lang basta-basta sa'yo. Kaya kung saan ka mang religious practice, spiritual practice, kailangan mo sila. Yung mga taong ganyan. Kasi hindi mo makikita kung ano to talaga yung totoong peace of mind. Ano yung love. Ano yung tiwala. Ano yung feeling na hindi basag yung false ego mo. Na wala kang kayabangan. Hindi ka mahangin. Yung buhay na walang pautot. Mabaho yan. Ano yung klase ng life na yun? Ano yung walang pretension sa buhay. Hindi mo yung maintindihan pag walang guidance ng mga sadhu, guru, or acharya, or mystic mentor, or righteous na tao. Hindi mo yung maintindihan kasi sila lang yung namumuhay sa ganung klaseng mundo. Ikaw, yung mundo na nakikita mo, dapat i-impress mo yung ibang tao, maging mayabang ka, napakagaling mo, superhero ka, Marvel at saka DC Comics yung dating mo. Wala yun. Kasi makikita mo yung vulnerability mo, yung kahinaan. At ito pa pala, once na naintindihan mo yung pagmamahal, vulnerable ka, ibig sabihin bukas yung lahat ng sikreto mo. Isa sa karakter ng yung love is vulnerable ka. Napaka mo, parang yung lahat na nakatago sa iyo, nakalabas yan. May mga tao na ayaw nilang ilabas yung nakatago sa kanila. Hindi sila vulnerable, so wala silang love. So yung mga yung mga spiritual practitioner na bukas yung third eye nila, yung vulnerable. Sabi ng iba, gugulangan mo ako, mas magaling ka pa sa akin, 3-step advance ako sa iyo. Yun yung mga taong hindi nakaintindi ng pagmamahal. Yun yung mga taong hindi nila naintindihan kung paano maging totoo sa sarili. Kasi yung sense of vulnerability, important na ingredient yun sa love. May mga ibang tao, kaya nga nagkasira-sira lahat ng relationship dahil ayaw nating maging vulnerable tayo. Ayaw nating maging hindi natin ilabas yung weakness natin, yung malambot na part ng buhay natin, hindi natin ilalabas. Gusto natin ipakita na matigas tayo, matapang tayo, tayo yung magaling, matinik tayo, laging ganun, impress mo. Pero actually, wala rin yan. Kasi magiging dust ka later on. Yung pakitaan mo ng galing mo is kamatayan. Once nakalusot ka kay kamatayan, magaling ka talaga. Yung mga sadhu, mga guru, mga acharya, nakalusot na sila sa stage na yun. That is why hindi sila subject sa rules ng death. Ganun sila. Hindi mamatay yung katawan. Of course, mamatay yung katawan. Pero hindi sila subject. Kasi yung death, fear yung effect niya. Wala silang takot. Hindi sila takot na malaman mo yung secret nila. Hindi sila takot na magiging vulnerable sila. Hindi sila takot na alam mo na mahina sila. Wala silang ganun. Kaya nila. Pero yung iba, hindi nila kaya yan. Dahil para sa kanila, pag nalaman mo yung totoo sila, baka mamatay sila. Ganon yan. Kaya nga, andoon yung addiction. Kasi yung addiction is mga secrets yan. Food, possession, money, sexual addiction, lahat. Ayaw nilang malaman yung gano'n. Kasi para sa kanila, lalo mabasag yung ego nila or yung false ego nila, mag-splinter yan. So kahit na mag-undergo sila ng psychiatric treatment, clinical therapy, hindi rin kasi pabalik-balik. Kaya nga sabi nila, yung bigat sa kanang shoulder mo, papunta sa kaliwa, papunta sa ulo, paikot-ikot lang yan.
pabalik-balik. Dahil yung very simple na principle na hindi bukas yung third eye mo, wala kang guidance ng spiritual master, sadhu, or saintly person, wala sa'yo. So, wala rin. So, yung buhay mo is para kang kingkoy. Pinaglalaroan ka lang ng false ego. Anyway, gustong-gusto naman ng iba yan. Masaya naman sila sa ganong klaseng buhay. Yung, ano mo yung gano'n, maskara, pagkukunwari, kunwari ganito ka, kunwari mabait ka, kunwari magaling ka, wala din yan. Kasi, in the end, ikaw lang ma-frustrate sa sarili mo. Wala rin patutunguhan yung ano mo, yung ganong klaseng pag-iisip. False ego lang yan. Kaya nga sabi nila, false ego lang yan. Pag-split lang ng ego mo yan, dadagdag lang yan sa personal unconscious mo at saka sa collective unconscious. So, mga mamshi, beshi, ladies in red, ate matanda at saka bata. I hope so may napulot kayo. Ganon lang yung connection ng psychology, spirituality, yung teaching sa Bhagavad Gita at sa Bible. Very connected yun. Hindi mo pwedeng ma-separate yung isa. Yung pinakaiba lang dahil sa clinical therapy or sa psychiatric treatment, hindi sila makago beyond papunta sa spirit kasi hanggang sa ego lang sila, false ego. Walang makatulong sa'yo. Kailangan mo yung sadhu, saintly na tao, guru, acharya, mystic mentor mo, righteous na tao. Sila lang yung makatulong sa'yo kasi beyond yun sa level ng false ego. Ang false ego, parang chameleon yan, paiba-iba siya. Akala mo wala, andyan lang siya. Kaya nga sa dream siya pumapasok. So, I hope so may nakapulot kayo. Thank you sa time nyo. At salamat.